Pumalo naman sa higit 27 milyon ng mga estudyante ang sabay-sabay na nagbalik eskwela sa opisyal na pagbubukas ng school year 2025-2026 ngayong araw ng Lunes. Umaasa naman ang Department of Education na sa tulong ng public-private partnerships ay tuluyan ng matutugunan ang kakulangan ng mga classroom. Magbabalita si Kyle Bulyas. Balik eskwela na ulit ang mga mag-aaral para sa taong panunuran 2025-2026. Ayon sa Department of Education, inaasahan ang pagpasok ng higit sa 27 milyong estudyante mula kindergarten hanggang senior high school ngayong taon. Kaugnay nito, numero unong problema pa rin ng mga paaralan ang kakulangan sa silid-aralan. Sa Tenement Elementary School sa Taguig City, 50 classrooms ang kulang, dahilan para hatiin muna ang ilang silid sa dalawa para sumapat ito sa inaasahang 8,000 enrollees. Samantala sa Nagpayong Elementary School sa Pasig City na siyang pinakamalaking elementary school sa bansa kung populasyon ng mga estudyante ang pagbabatayan, hindi lang ang klase ang shifting, kundi pati ang kanilang flag raising ceremony. Sa datos ng paaralan, mayroon na silang 11,300 enrollees pero inaasahang lolobo pa ito sa 11,800. Upang maiwasan ang lalong pag-overcrowd ng mga estudyante, hinihigpitan na rin nila ang proseso ng enrollment upang ma-prioritize sa mga residente ng Pasig. Paliwanag ng kanilang school principal na si Ginang Emily Torres Medina, maraming pumapasok sa Nagpayong Elementary School na galing pa sa mga karatig na lalawigan tulad ng Rizal. Sa buong bansa, humigit kumulang 165,000 ang kulang ng mga silid-aralan. Sa panayam ng DZRH News kay Education Assistant Secretary Roger Masapol, target itong masolusyonan ng DepEd sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Aniya sa pamamagitan ng public-private partnership ay mapapabilis ang pagtatayo ng mga classroom. Mas maremedyohan yung deficit. Ang proposal po natin, which parang nag-agree naman po si Presidente, itap na natin yung private sector kasi mabilis po silang mag-construct in a large scale po. So, ibig sabihin, within the term of President Marcos, marami pong makakonstruct pag po ang private sector po ang tinap natin through PPP. Sa ilalim ng PPP, maaari umanong umutang ang DepEd sa mga lokal na construction company upang sila ang magtay ng mga gusali na babayaran naman ng pamahalaan sa loob na mapag-uusapang time frame. Samantala, bukod naman sa problema sa silid-aralan, problema rin ang kakulangan sa mga guro. Sa datos ng DepEd, higit 50,000 mga guro ang kailangan pang mapunan. Pero sa kasalukuyan, 20,000 lamang ang kaya ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.